Sa pagsisimula ng episode 3 ay ipinakita na nagsisimula na ang panibagong araw ng pag-training ng mga Demon Slayer Corps. Sa pangangasiwa ng dating Hashira na si Tengen, ang pagdevelop sa kanilang physical stamina at pagpapalakas ng katawan ang kanyang pangunahing layunin. Upang maging malakas at maging handa sa nalalapit na digmaan, kinakailangan nila na sumunod at matuto bago sila nito turn over sa susunod na Hashira na magti-training sa mga ito. Sinabi niya dito na papaano daw sila nito ma-turn over sa susunod na Hashira kung sila daw ay mga lalampa-lampa. Pagkatapos ay sinabi ng mga ito na kahit matapos daw nila ang mala-impyernong training na ito ay panibagong impyerno pa rin ang kanilang pupuntahan, sabi pa ng mga ito. Sa eksenang ito ay ipinakita na dumating si Tanjiro at binati niya si Tengen, pagkatapos ay sinabi niya dito na ngayon na magsisimula ang kanyang training. Binati din naman siya nito at sinabi na matagal na noong huli silang nagkita, sabi pa nito pagkatapos ay sinabi niya na nabalitaan daw niya na tinalo daw nito ang isa sa mga upper rank na demonyo. Sinagot naman niya ito at nagpasalamat dahil malaki daw ang naitulong ng mga natutunan niya dito kaya siya nakasurvive sa laban na iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na kung ganoon daw ay kailangan na niyang magsimula sa pag-training at siya naman ay tumugon at sinabi na gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang laki ng diferensya ng kanilang mga stamina, gayon din ang kanilang mga pisikal na lakas kumpara sa iba. Nagagawa niyang pangkaraniwan na lamang ang mga pagsasanay at ito naman ay labis na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Dito ay ipinakita na binati siya ng mga babae at sinabi na natutuwa daw ang mga ito dahil nakabalik na daw ito at nagpasalamat dahil sa pagligtas niya sa mga ito. Sumagot naman siya at kinamusta din ang mga ito, pagkatapos ay nagpasalamat din siya sa mga ito dahil daw sa tulong ng mga ito noong huling mission niya. Dito ay ipinakita si Tengen habang sinasabi sa kanila na kailangan daw nila na kumain dahil kapag mayroon daw silang natira ay mas magiging mahirap ang gagawin nitong training sa mga ito. Sinabi na lang niya dito na hindi pa din daw nagbabago ito pagdating sa higpit ng disiplina sa mga estudyante nito at pagkatapos ay humingi na din siya ng kanyang makakain. Pagkatapos ay ipinakita na muling pinaalalahanan ng mga ito ang tungkol sa pagkain ng mga ito na kung sino man daw ang hindi makaubos ng kanilang pagkain ay mayroong extra training na naghihintay. Dito ay tinanong niya ang kanyang kasama kung ito daw ba ay magpapatrol mamayang gabi, pagkatapos ay sumagot naman ito ng oo, magpapatrol daw ito. Sinabihan niya ito na kung gusto daw ba nito na makipagpalitan ng duty sa kanya ng pagpatrol, ngunit tinanggihan niya ito at sinabi na kapag nagpatrol daw kasi siya ng gabi ay magiging exempted daw ang kanilang training sa umaga dahil nga daw sila ay mga wala pang tulog. Sa eksenang ito ay ipinakita ang dalawang Demon Slayer na nagpapatrol at sinabi ng isa na nakakapagtaka daw dahil ilang gabi na doon na walang mga demonyo ang nagpapakita. Sinabi ng isa na narinig daw nito na pinag-uusapan na ang mga demonyo daw ay nagsisimula ng hanapin si Nezuko. Iyon ay usap-usapan lang daw at wala pa naman patunay at sinabi pa nito na mas maganda pa nga daw ang ganito dahil walang demonyo na nagpapakita. Dito ay habang nagsasalita siya ay nagtaka siya dahil parang biglang tumahimik at pagkatapos ay nang tinignan niya ang kanyang kasamahan ay bigla itong nawala. Pagkatapos ay ginulat siya nito dahil ito pala ay nagtago lamang sa kanyang likod at pagkatapos ay sinabi nito na huwag daw silang maging kampante dahil maaaring biglang magpakita ang mga ito kahit anong oras. Sinabihan naman siya nito na wag na daw niyang ulitin ang ganon at magpatrol na lang daw sila ng maayos dahil kinabahan daw ito sa ginawa niya. Pagkaalis nilang dalawa ay ipinakita na may lumabas mula sa madilim na lugar na tila isang gagamba na may isang mata at ito ay isang demonyo na nasa upper rank 4 at sila ay sinundan nito. Kinabukasan ay muling nagsimula ang kanilang training at dito ay sinabi ni Tengen na maghanap daw sila ng kanilang maaaring maging partner. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro na pinili ang pinakamalaki sa kanilang grupo at ito ay kanyang ipinasan. Sinimulan nila ang training sa pamamagitan ng pagtakbo na mayroong pasan sa kanilang likod at dito ay sinabi ng ibang kasamahan niya na ang lakas daw nito at ang bilis tumakbo kahit napasan ang pinakamalaki sa grupo nila. Dito ay namanghang sinabi ng isa na grabe daw ang stamina nito at ang ganitong level daw ay kahanga-hanga dahil tinalo daw nito ang isa sa upper rank. Habang sila ay kumakain ay naitanong ng isa kay Tanjiro kung talaga daw ba na napakalakas ng demon sa upper rank at kung papaano daw niya ito tinalo.
Sinagot naman niya ito na totoong napakalakas daw ng mga ito at kung papaano daw niya natalo ito ay inisip muna niya sandali kung papaano nga daw ba. Pagkatapos ay sinabi niya na nakahandusay daw siya sa sahig at pagkatapos daw ay bumangon siya at muli daw siya nitong sinalakay. Akala daw niya ay patay na siya ngunit nang bumangon daw siya ay muli na naman daw siyang sinalakay kwento pa nito. Pagkatapos ay pinigilan na lamang siya ng isa dahil hindi naman iyon ang gusto nilang marinig at pagkatapos ay sinabi pa nito na may mga bagay daw talaga na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao na katulad nila. Dito ay sinabi ni Tengen na ito na daw ang kanilang huling training para sa araw na ito at pagkatapos ay itinuro ang bundok at sinabi na tumakbo daw sila doon at pagkatapos ay muling bumalik dito. Sinabihan pa niya ang mga ito na kailangan na lumakas ang kanilang stamina at dapat ay makabalik sila agad dahil ang mahuli daw ay hindi makakakain ng hapunan dagdag pa nito. Dito ay nilapitan nila si Tanjiro pagkatapos ay sinabi na napakahigpit daw ng mga ginagawa ni Tengen sa mga ito ngunit ang totoo daw ay napakabait na tao nito sabi pa nila. Noong isang araw daw ay hindi daw ito kumain ng hapunan hanggat hindi pa nakakabalik ang isa nilang kasamahan at nang hindi pa din ito dumating sa tamang oras ay siya na mismo ang naghanap dagdag pa nito. Lumapit naman siya sa mga ito at sinabi na narinig daw niya ang mga sinabi ng mga ito. Tungkol naman daw sa member na hinanap niya sa bundok, ito ay dahil sa kanya daw ipinagkatiwala ng kanilang master ang pangangasiwa sa mga ito kaya kailangan na pangalagaan niya ang mga ito. Dito ay nagpaalam na siya na babalik na sa pag-training at habang siya ay tumatakbo ay sinabi niya na ang mga Hashira daw talaga ay iba-iba ang pagkatao. Dito ay naalaala niya si Gyo at ang deal na ginawa niya tungkol sa kung sino ang mananalo sa pagkain ay siya ang magdedesisyon kung makikilahok ba siya sa training o hindi. Kinakailangan niyang manalo dahil sa ipinangako daw niya sa kanilang master na sa kahit anong mangyari ay kailangan niyang maibalik si Gyo. Sinabi ni Gyo na kapag naubos daw nito ang huling order nila ay makikipagtulungan daw ito sa pag-training at iyon daw ay kanyang ikakasaya sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na nag-uusap sila Shinozagawa at Obanai at tinanong niya dito kung kamusta naman daw ang training na ginawa niya ngayong araw. Sinagot naman siya ni Obanai na hindi daw niya masisigurado kung tatagal daw ba ang mga ito kapag nakaharap ang mga taga-upper rank. Sinabi din niya na parehas lang daw nang sa kanya ang mga ito ay hindi pa niya makitaan ng potential kung tatagal ba sa pakikipaglaban sa mga taga-upper rank ngunit kailangan nilang gawin ang lahat dahil ito ang ipinapagawa sa kanila ng kanilang master kaya ito ay kailangan nilang sundin. Pagkatapos ay tinanong siya ni Obanai kung ano daw ba ang dahilan at ipinatawag niya ito ngayon. Sinagot naman niya ito na hanggang sa ngayon daw kasi ay iniisip pa din niya ang nangyari noong huling misyon nila na magkasama. Sinabi naman nito kung ito daw ba ay tungkol sa misteryosong naganap sa kastilyo at sumagot naman siya ng oo iyon nga daw mismo. Sigurado daw siya na noong mga oras na iyon ay na-corner na sila ng mga demonyo ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla itong nawala na parang bula. Ang lahat ay naglaho nang wala man lang naiwan na bakas kung saan at papaano iyon nangyari sabi pa nito. Simula noon ay napaisip na din daw siya sa kung papaano iyon nangyari na sa isang pintuan lamang ay nawala ang lahat, at ang sekreto sa Demon Hideout na kahit sino sa kanila ay hindi ito alam. Sinubukan na din daw niyang imbestigahan ang kastilyo na iyon ng ilang beses ngunit hindi siya nakakuha ng sagot tungkol sa nangyari na iyon. Iniisip niya na baka isa ito sa mga abilidad ng demonyo dahil sa isang pikit mata lamang ang buong syudad ng mga demonyo ay nawala dagdag pa nito. Sinabi naman ni Shinozagawa na totoo pala na ang talagang target ng mga ito ay ang kapatid ni Tanjiro at pumabor naman siya sa sinabi nito at sinabi pa niya na sa simula pa lang ay iyon na talaga ang plano ng mga iyon. Magkaganoon pa man ay kinakailangan nilang wakasan kung ano man ang mga pinaplano ng mga ito dagdag pa niya. Sinabi naman ni Obanai na para sa mga Demon Slayer Corp alam marahil nila na ang training na ito ay maaaring magdala din sa kanila sa kamatayan kapag nakalaban na nila ang mga taga-upper rank. Magkaganoon pa man ay kailangan nila itong harapin bilang mga Demon Slayer pagkatapos ay inihalin tulad pa niya ang maaaring mangyari sa katulad ng kalmadong hangin bago magsimula ang malakas na bagyo. Sinabi naman niya na wala ng kabuluhan ang mga sinasabi niya dahil mangyayari talaga ang dapat na mangyari. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Obanai na kung ganoon naman din daw ang mangyayari ay mayroon daw itong suggestion sa kanya na ikakatuwa niya.
Sumagot naman siya at sinabi na nararamdaman daw niya kung ano ang gusto niyang sabihin kaya inunahan na niya ito at sinabi na kung gusto daw nito na maglaban muna sila, at sumagot naman ito na iyon daw talaga ang gusto niyang sabihin dito. Sa eksenang ito ay ipinakita sila Tanjiro at ang mga babae pagkatapos ay iniabot nito ang isang tasa ng maiinom at sinabi na ang green tea daw na ito ay mabisang pangtanggal ng patig. Nagpasalamat siya dito at pagkatapos ay ininom niya ito at sinabi na masarap daw talaga ito. Dito ay muling nagpasalamat sa kanya ang tatlo dahil sa pagligtas daw niya sa mga ito sa entertainment district. Ang pagligtas daw niya sa mga ito ay hindi niya magagawa nang siya lang daw mag-isa at ito ay dahil na din daw sa tulong ng kanyang mga kaibigan sabi pa nito. Sumagot naman ito na nagpapasalamat daw sila ng sobra dahil kung hindi dahil sa kanila ay malamang na mga patay na daw sila. Kaya nga daw noong nalaman nila na nakabalik ito kasama ang iba ng ligtas ay sobrang natuwa daw sila dahil isa daw talaga na himala na makasurvive sa sitwasyon na iyon. Pagkatapos ay nakiusap ang mga ito na talunin daw niya si Muzan at siya naman ay tumugon na gagawin daw niya ang lahat para ito ay matalo. Sa eksenang ito ay kinausap ni Tengen ang mga ito at sinabi na cancel na daw muna ang kanilang training sa pagtakbo sa bundok. Sa halip ay magkakaroon daw sila ng special training session na real combat training at ito ay kanilang gagawin sa bundok sabi pa nito. Madalas daw na nakikipaglaban sila sa mga demonyo ng gabi dahil ito ang oras na ang mga ito ay aktibo. Kinakailangan daw na ma-improve ang kanilang fighting skill sa dilim at kailangan nilang sanayin ang kanilang mga mata sa dilim at pakiramdaman ang bagay sa paligid. Kunwari daw siya ang demonyo na kanilang kalaban at kailangan nilang makasurvive sa kamay ng isang demonyong gutom at handa silang patayin at kainin. Sinabihan niya si Tanjiro na kailangan daw niyang makipaglaban sa kanya habang pinuprotektahan ang kanyang mga kasamahan sabi pa nito. Sinimulan niya ang pagsalakay sa mga ito at ipinakita na isa-isa niyang pinapabagsak ang mga ito. Sinabi naman ni Tanjiro na tulad daw ng inaasahan niya sa isang dating Hashira ay nahihirapan siya na ma-detect kung nasaan ito at pagkatapos ay ipinakita na pinabagsak nito ang tatlong Demon Slayer. Sinabi naman ng isa na imposible daw na labanan at matalo ang isang katulad daw nito pagkatapos ay nilapitan siya nito at sinabihan niya ito na kung masasabi pa daw kaya niya iyon kapag kaharap na nito ang isang demonyo saka ito tuluyang pinabagsak. Dito ay sinabi ni Tanjiro na nakikita daw nito ang lahat ng kanilang mga galaw ng malinaw kaya kailangan na magsama-sama sila pagkatapos ay pinalapit niya ang mga ito sa kanya. Tumakbo ang mga ito sa kanya ngunit ito ay sinalakay ni Tengen at pagkatapos ay ipinakita na block ni Tanjiro ang ginawang pagsalakay nito. Sinabihan siya nito na mabilis daw ang kanyang reflexes at sinabi naman ni Tanjiro sa kanyang isip na ang lakas daw talaga nito kahit isang kamay lang ang gamit nito. Pagkatapos ay hinamon siya nito na salakayin daw niya ito at siya naman ay tumugon pagkatapos ay mabilis niya itong nilapitan. Dito ay namangha sa kanya ang lahat dahil nagagawa daw nito na makipagsabayan sa isang dating Hashira. Sinabi pa ng isa na ganito daw pala makipaglaban ang isang taong nakasurvive sa isang upper rank at talaga daw nakahanga-hanga ito sabi pa nila. Mabilis na nagpalitan ang dalawa ng pagsalakay at dito ay nasabi ni Tengen na talagang malaki na daw ang ipinagbago ng lakas nito. Pagkatapos ay nagulat na lang siya nang sinalakay na din siya ng ibang mga kasamahan nito at dito ay natuwa si Tanjiro dahil parang na-inspired ang mga ito. Sinabi naman ni Tengen na natutuwa daw siya sa mga ito at dito ay hinamon niya ang mga ito na salakayin daw siya nito ng sabay-sabay at ang mga ito naman ay tumugon sa imbitasyon nito. Pagkatapos ay ipinakita na natapos na ang kanilang training at dito ay sinabi ni Tengen na kung sa totoong demonyo daw ang laban na ito ay malamang napatay na daw silang lahat. Sumagot naman ang isa na ang pakikipaglaban daw sa dating Hashira ay talagang imposible na manalo. Sumagot naman siya na ang training daw na ito ay hindi para sila ay takutin kundi para ipakita ang posibilidad na mangyayari sa tunay na laban sa mga demonyo. Sinabi naman nito na naiintindihan daw nila iyon, ngunit magkaganoon pa man ay hiniling ng mga ito na talunin daw ng mga Hashira kasama si Tanjiro ang pinuno ng mga demonyo na si Muzan. Sinabi pa ng isa na gagawin daw nila ang lahat ng kanilang magagawa para pagdating ng araw ay makatulong din sila sa kahit na maliit na paraan man lang. Nangako ang mga ito na magti-training sila sa abot ng kanilang makakaya upang maging malakas pagdating ng panahon sabi pa ng mga ito.
Natuwa naman si Tengen sa sinabi ng mga ito, ganun din si Tanjiro na masaya dahil sa fighting spirit na ipinakita ng mga ito. Kinabukasan sa kanilang training ay ipinakita na ang mga ito ay desidido at ibinibigay ang kanilang best para dito. Sinabi naman ni Tengen na malaki daw ang naging impact ng training na ginawa nila kagabi at nagpasalamat ito kay Tanjiro dahil mukhang na-inspired ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na ang kanyang training sa kanya ay dito na nagtatapos at pupunta na siya sa next level. Gagawin daw nila ang lahat para matalo ang demonyo at mapabagsak ang kanilang pinuno na si Muzan. Sinabihan niya si Tanjiro na ang pakikipaglaban kay Muzan at pagtalo dito ay ipinagkakatiwala niya sa mga kamay nito at siya naman ay tumugon at sinabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ito ay talunin. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan at nagpasalamat ang mga ito sa kanya at sinabi na galingan daw niya at umaasa daw sila na tatalunan niya si Muzan pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Sa eksenang ito ay ipinakita na nakarating na si Tanjiro sa kanyang susunod na training sa patnubay ng isang Hashira. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya na nakabagsak ang mga nag-training at dito ay sinabi ng isa na hindi na daw niya kayang lumaban pa. Sinabihan naman siya nito na kailangan na kayanin nila dahil kung hindi ay kakainin lang sila ng mga demonyo nang wala sa oras, sabi pa nito. Sa pagtatapos ng episode 3 ay ipinakita na muli niyang pinabagsak ang estudyante niya at sinabihan ito na isipin daw niya na 3 beses na siyang namatay ngayon sa kamay ng demonyo.